Sa ating linya po ngayon mismo ang kalihim po ng DOST, si Secretary Renato Suridum, sa napaka-importante pong paliwanagan this morning. Sec, maganda umaga po. Magandang umaga, Ted, at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Opo, una po sa lahat, Sec, ito pong si Christine, kakaiba ho ba ang katangian nito? Considering po na kahit na naandoon sa Isabela, ay nagpapaulan pa rin po maging sa Southern Tagalog at ilang bahagi po ng Bicol kahapon? Kung titingnan natin yung kanyang lapad ay mga 1,400 to 1,500 kilometers ang diametro. Ibig sabihin talaga masasakop niya ang buong Luzon. At meron pa siyang outer band na yung southwesterly wind na tumama din sa Kabisayaan. Kaya meron ding mga na-damage doon. Kumbaga, in terms ng laki niya ay mas malaki kaysa mga nakaraang mga bagyo. Kaya yung mga pag-ulan ay marami ang inabot. Ayun, so kung malawak po ito, no? Kaya po buong Luzon nga halos ang sakop. Yung pong report sa amin kahapon, Secretary, na doon po sa Isabela, nung aming kinakausap po na nasa Ilagan Isabela po yung kanilang PDRRM doon, bagamat sa Isabela po ang sinasabing landfall nito, wala daw ho silang halos naramdaman doon sa lugar nila. Sabi nga po namin, ano kaya ho ang mga paliwanag doon? Sa palagay po ninyo, ba't ho ganun po ang mga pangyayari? Ibig sabihin po, yung mata ng bagyo, doon ang daan sa kanila. Mm-mm. Pero yung maraming ulan ay nasa south or southwest ng bagyo. Mm-mm. Kaya kung mapapansin nyo, nung mga nakarang araw, kahit nasa taas na ng, o nasa northeast pa ng Pilipinas yung bagyo, ang umuulan ay, naulanan ay Kabikulan. At ang umakyat nga, ang naulanan ay dito sa Mimaropa, Metro Manila at ilang bahagi ng Central Luzon. Mm-mm. At meron ding pag-ulan sa north naman ng Isabela. Kaya po ganun ang nangyari. Okay. So sir, ito pong si Christine, bago ho ba ang katangian nito? Kakaiba ho ba talaga siya doon nga po sa lawak at yung pong yung bigat ng ibinuhos na ulan nito? Meron ho ba ditong kaugnayan na ang sinasabing climate change? Well, kung kukumpara natin sa mga nakaraang mga bagyo last September, mas malaki ang epekto nito. Pero kung ikukumpara din natin sa mga nakaraang mga bagyo noong una pang panahon, kasing lakas din naman ang mga nadala niyang pag-ulan. Pero this time, sa ibang bahagi nga ng Luzon, meron pong mga porsyento po ng pag-ulan na talagang mataas. For example, sa monthly rainfall dito sa Daet ng October, mga 489.6 millimeters of rain. Yung 24-hour rainfall po, kapag kinukumpara natin yung 24-hour rainfall, nung malalakas talaga mga ulan, yung average nung una, 489, dito sa Camarines, 528. So, mas mga 107%. Sa Legazpi din, yung average na normal ay 321. Yung 24-hour rainfall, 431, 134%. So, ibig sabihin, kung ikukumpara natin ito sa mga malalakas na bagyo, talagang part ito ng kategorya na malakas ang pag-ulan. Opo. Ito hong sa ngayon na sinasabi po na posibleng itong mag-curve at bumalik po sa par. Ano pong paliwanag doon, Secretary? Okay. Meron po kasing bagyo na nabuo na dito sa labas pa ng Philippine Area of Responsibility na papasok either bukas o sa linggo. Tatawagin itong Tropical Depression Leon. At sa pagitan, at yung outer band naman ng Christine, yung nandyan sa Visayas, yung southwesterly wind flow, yung tinatawag nga nilang may pagka-steering, pagtulak at pag-ikot ng bagyo na nakaka-influensya itong dalawa. At kung narinig nyo na yung term na Fujiwara effect, may dalawang bagyong parang sumasayaw, may counting epekto to dahil nga mahihila ng konti. Pabalik sa par ang bagyo na Christine. Kaya po nagre-recover. Pero ang senaryo po na nakikita ng DOST Pag-asa, most likely itong si Leon ay papuntang northwest
at magre-record papuntang Japan. Mm-mm. At pagkatapos po niyan ay maghihiwalay na silang dalawa. Pero ang mangyayari kay Christine, hanggang next week ay nandun pa sa vicinity kung saan siya ngayon at sa labas ng PAR, titigil. So just outside of Vietnam and China po siya. Opo. At pag naghiwalay na, diretso na sa mainland Asia. Opo. So sir, ito na ho ba yung Fujiwara effect o kahalintulad lang? Paano po? Hindi pa talaga matatawag na Fujiwara effect kasi may definition yun na may distansyang 1,400 kilometers. Malayo pa siya. So, pero parang yung initial motion ng Fujiwara nandiyan pag nag-record. Hindi pa ngayon nangyari sa susunod na araw. Pero hindi full-blown Fujiwara effect po ang mangyayari. Sabi ng DOST Pag-asa. Okay. Sir, tama ho ba? Kasi meron pong isang analysis para nga po ninyo maipaliwanag ang accuracy po ng ganito pong mga reports. No? Kaya daw po hindi makaangat ang bagyo ay dahil sa ridge ng high pressure area. Kasi po ngayon, ang ating pong nababanggit ay low pressure area. Dahil daw po sa meron daw... Opo, go ahead sir, go ahead po. Ang mga bagyo ay low pressure yan. At ang tendency ng tubig o ng hangin didiretso siya sa mas mababang pressure, from high pressure to low pressure. Kaya lang, kung may high pressure sa paligid, hindi talaga siya makakapunta doon sa northwest. Pero nahihila din siya ng system dito sa Pacific nga. So dalawa po ang may effect dyan. Una, yung paghila ng tropical depression at yung pag-ikot po kasi ng bagyo, nabasag po yung kanyang yung sentro. Hindi masyadong defined. Pagpasok po sa Luzon, nabasag po siya. Kaya tumigil muna dyan sa offshore ng La Union, Pangasinan area, bago na buo. Kaya bumilis uli kanina. At yung ang mga high pressure regions sa paligid, siyempre, nakaka-apekto din yan. Opo. Yung pong probability, sir, na ito ho ay magkurbada ho talaga at dumalaw muli sa PAR, ano po ang chance nito, sir? Ilang percentage po kaya? Nakikita ng Pag-asa na pwedeng pumasok sa PAR uli siya. Pero hindi masyadong affected naman ang Pilipinas. No? Parang opo. Yung doon lang siya sa pinaka northwest side ng PAR. Okay, sige o po. western side ng PAR. Opo. Sige po. So sir, kung sakasakali po, ito pong LPA ngayon na nandito po sa eastern part of Mindanao, wala po itong particular din po na epekto so far kapag po nag-record ito totally kasi po magkalayo talaga sila? Ang epekto lang niya kay Christine, parang yung na-influenzahan niya na bumalik ng konti sa loob ng PAR. Pero yun lang. Ang nakikita ng Pag-asa, magre-recur siya. Yun yung most likely scenario. Pero siyempre, sa susunod na mga araw, titingnan kung ang isang possibility din ay kung papunta sa northwest. So yun po yung kailangan nating bantayan. Pero ang pinapresent po ng DOST Pag-asa ngayon, magre-recur papuntang Japan. Okay, sige po. Sir, hindi ho naman siguro may tatanggi, Sec Solidum, na lagi po nagkakaroon ng pagsisisi sa naging warning ho ng Pag-asa sa mga binabanggit daw po na pagpapalaganap ng informasyon para makapaghanda mga LGUs. Ito pong pangyayari kahapon nga, kami po yung nagbantay nga sa lahat ng bulletin ng Pag-asa. Ito po yung Tropical Cyclone Bulletin number 19, At dito po naman ito inilabas 11 a.m. kahapon. And kasama nito yung na pong heavy rainfall warning number 18 naman at dito po klarong-klaro yung pulang-pulang Batangas, So kahapon din po may mga claim na hindi namin alam yan Hindi namin alam na para bagang ang iba ho'y nagugulat, So sa ganito po mga pangyayari, meron ba tayong naiisip na mga posibleng dahilan kung bakit nagugulat ang mga LGUs na iba o kinakailangan bang baguhin po, pamamaraan po ng announcement? Ano ho kaya, Secretary? Well, unang-una, talagang maraming informasyon ang nailalabas pagdating ng report ng Pag-asa. Meron dyan tayo sa bagyo, sa hangin, at mga ulan. So, siguro po, pagdating sa LGU, mag-concentrate din sila hindi lang sa tropical storm signal, yung lakas ng hangin. Kasi ang mas maraming talagang malaking impact ngayon ay yung sa ulan. At
Para sa local government po, yung disaster risk reduction and management officers nila, alam naman din dapat nila na pwede silang sumubaybay sa satellite images sa Pag-asa. Available po yun sa lahat. Para ma-reinforce yung kanilang monitoring na hindi lang sila maghihintay ng announcement. Sa announcement po kasi, talagang sinasabi na mayroong pag-ulan na mangyayari dyan sa Mimaropa dahil nga yung kumpul ng ulan na malayo doon sa mata ng bagyo ay nakakonsentrate doon. At kaya nga po, yung ina-expect natin kasagsagan ng ulan ay mangyayari noong the other night hanggang kahapon. Opo. At maliwanag po yun sa warning ng Pag-asa. Pero siguro po, on our side, patuloy na pong paulit-ulit na siguro dapat banggitin ng Pag-asa. Pero kailangan din po na gawin ng role ng disaster managers ng bawat LGU na minomonitor nila yung mga sama ng panahon continuously. Opo. Kasi nga po, before itong inyong heavy rainfall warning number 18, the day before po, nag-uulan na nga ng malakas dito po sa Southern Tagalog. And even the night, before, nito hong kahapon. So, sir, sa inyo ho bang pakikipagpulong dito po sa mga ginagawa pong briefings diyan sa OCD kasama si Presidente? Maging nung habagat season din, di ba? Maraming nagsasabi sa Metro Manila, nagulat, ba't walang warning? Pero in fairness nga sa Pag-asa, meron naman. Dito ho ba, sir, nasa inyo ho ba rin kaisipan na meron pong nilalabas kayong kung ano-anong mga cyclone bulletin at mga warning, pero yung LGU, hindi ang iba hindi ito tinatangkilik, kaya po laging nagsasabi na nagugulat na lang sila. Yun, marami na po kasing nilabas na mga information, materials and preparedness. Dalawa po, no? Una sa DOST and OCD. At ang DILG operation list pong tinatawag. So doon po sa operation list nila, kasi na-edit po rin yun, talagang binibigyan nila ng yung detalye na dapat katungkulan ng mga local government officials na through the disaster manager. So kung susundin lang po nila yun, hindi sila dapat magulat at talagang makakapaghanda sila. Kasi yun po yung purpose ng operation list ng DILG. Pero matagal ko na rin pong sinasabi, time and time again, na ano po, Sec, na putol tayo. Doon tayo sa matagal niya na sinasabi, time and time again. Opo, sige po, mamaya po kasi tunghayan natin tong isyong ito, ha, at tayo po'y gagawa din po ng sarili ho nating pag-aanalisa po doon sa cycle nito nangyayari po sa atin na ito. Okay, time and time again yung ating marker sa ating pong interview kay Secretary Solidum para ho ninyo mas maintindihan. Atin lang din pong uulitin mga kapatid, ha, kasi sa mga lugar po na identified naman talaga, no? Ito ho kasi kahapon, particular po Batangas eh. Kung pupuntahan po ninyo ang warning mismo ng Pag-asa, so kung ikaw yung gobernador dito o ikaw yung official dito, alam mo naman din yung mga low-lying areas dyan, di ba? So, kumbaga, meron ka pa din naman chance na mag-backwet kung talagang ganun din kayo kapreparado. Sir, doon kayo naputol po sa time and time again, Secretary? Apo. Opo, ulit-ulit ko pong nire-remind na dapat talaga may nakasulat na standard operating procedure ang bawat LGU. Kasi kahit may operation list po ang DILG, yung konteksto ng mga topografiya, yung sinasabi ng low-lying area, kahit sa mga kalsada na talagang kapag malakas ang ulan ay babahain, ay dapat maisulat at maplano ng local government yun together sa mga tao. Kasi yun po yung nakikita kong baka kailangan mag-improve. Kasi kahit may warning po tayo dyan, ang kailangan ma-spell out yung action na gagawin sa baba. Yun nga po, kasi po nung atin ding binalikan namin, ano po yung habagat na binaha ang malaking bahagi ng Metro Manila, ang Pag-asa, 5 days before, meron na ho silang mga warning eh. And parang, yes sir, kasi nga binabantayan po namin to and we'd like to, kahit papaano po, no, makatulong din kung paano ba natin mapagbubuti itong mga announcement na ito. Kasi sayang naman po yung inyong pagkahaba-habang report and then hindi naman pala naiintindihan o hindi siniseryoso, Secretary, no? So, Opo. Ngayon,
meron po kaming parang naisip na kailangang magawa. Yun ang standard operating procedure sa mga posibleng mangyari sa local government. Kaya yung isang sinisimula ng DOC Pag-asa dito sa Metro Manila at sa ibang lugar ay yung impact-based forecasting. Ito po ay... Ano po yun, sir? Pakiulit po na medyo nag-garble kayo dyan. Ano po yun? Impact-based forecasting. Okay. Ibig po sabihin, hindi lang yung sasabihin ng Pag-asa uulan ng ganito o ganito ang kalakas ng hangin. So, depende po kung may coastal area kayo, kung may ilog o mabundok. Kailangan isipin ng local government, ano ba ang epekto ng malakas na ulan, na ganito malakas na ulan sa aking lugar? Babahain ba? Aling lugar ang babahain? Ilang tao ang maapektuhan? Magkaka-storm surge ba? Kailangan ko mag-evacuate early on? So yun po dapat mag-focus ang local government. Kasi yun po yung nakikita ko, kulang sa ginagawa ngayon. Although yung iba ginagawa na at may listo. Pero yung pag-simulate ng gagawin, depende sa kanilang konteksto. Yun po kailangan talaga magawa sa local level. Okay. Gaano po kaya yan, sir? Kabilis na inyo pong assessment and then yung inyong rekomendasyon para po magkaroon ng mga pagbabago dito sa inyong koordinasyon to be able to at least minimize po itong loss of lives or casualty? Actually, nagagawa naman po yan noon pa eh. Kunyari, pag may storm surge, ang aming SOP noon ay 1 day before the storm surge, mag-evacuate na yung local government. And meron po kasing yung tinatawag na Pre-Disaster Risk Assessment o PIDRA na ginagawa po ang OCD Pag-asa at Mines and Sciences Bureau. Bago pa dumating yung bagyo at habang nagkakabagyo. At pinapasa po yung ganong assessment sa mga local government. So siguro, itatanong ko rin kung... Kasi kahapon, kunyari, nasa Pag-asa ako, nagkakaroon nga sila ng pagpupulong kasi nga yung ating pagtulong sa ating mga kababayan, pagre-rescue, kailangan din mabigyan ng guidance. So, ginagawa po yun. So, yung tanong yun, ano pang kailangan gawin, sa tingin ko yun na po yung kailangan isagawa sa local level na yung mismong mga local officials and mga village leaders or barangay leaders ay may ganong action. Okay, sige po. So, hindi na nga po ito bago at yung sinasabi nyo na pagkatapos tumama ang kalamidad, obligasyon nga ng OCD at ninyong lahat na magkaroon ng assessment ano ba nangyari. Yung nga din po nga sana, yung matuto po, di ba, ang lahat. But unfortunately, laging ganun nagugulat, nagsasabi pa na hindi nakakuha ng babala, hindi po ba? Yung mga ganun pong usapin. Dito ho ba ang presidente sa inyong mga pagpulong sa kanya dito po sa mga konferensya ito, na pag-uusapan ho ba ito? Tama po yun. Talagang very concerned siya kasi nga yung mga information nandiyan na. Nandiyan na yung information eh. So, ang isang utos nga niya ay i-expand pa at paayusin pa yung information pababa sa local government. At ang PCO, ang isang naatasan na mag-bombard ng ganong information. At siyempre kami naman sa DOST ay patuloy na mag-improve ng aming mga forecast products. Meron din po tayong 2 weeks in advance na tropical cyclone possibility assessment. 2 weeks na po tayo, kaya nakikita natin yung mga posibleng mangyari. So yung mga warning products po ay nandyan na dapat ma-convert ng local government. Ito yung mangyayari, ano yung gagawin natin? Sige po. Sir, yung pong mga reaksyon din na ngayon lang kami nakaranas ng may putik, yung baha. Ito hong mga sinasabi na, kakaiba na itong volume. Alam natin, ang volume po nanggagaling din sa yung bigat ng ulan, samahan pa po ng tubig doon sa mga ilog. Yung ganun pong mga reaksyon pati po sa may area po ng Mayon Volcano. Ano po ang mga pwedeng kadahilanan dito na bakit po nagiging mas maputik na ito pong mga bahang ito? Opo, yung sa Mayon Volcano, at talagang nagbigay po ang DOST PHIVOLCS ng lahar warning bago dumating yung mga pagulan. So talagang sa laki ng ulan, posible magkalahar at may mga landslide na nangyari sa Mayon Volcano at nakayod ng ulan yung mga abo, bato, at mga buhangin, kaya nagkalahar.
Pero sa paligid din ng Albay, marami din kabundukan dyan na nagka-landslide. At siyempre, yung ibang mga lugar din, madali nang ma-erode yung soil. Kaya maputik na po talaga ang mangyayari. Yan naman sa Batangas, ganun din po, no? Marami din pong eruption products ng Taal Volcano noong 2020. At ngayon talaga maraming ulan. Kaya yung iba dyan, yung mga eruption deposit at siyempre na-erode na ngayon. Yun ho bang mga quarry sites daw po dito ho sa may bandang Polanggi, ano po, dyan sa Albay, malapit po sa Mayon Volcano at ilan sa Rizal, yan ho ba'y kapag po marami siya doon sa lugar, nakaka-apekto ho ba talaga yan doon po sa maging mabilis na pagdaloy ho ng baha at yung pong maputik na mga uri po ng tubig at baha? Technically, parang mahirap sabihin na gano'n. Kasi yung quarrying lang, nasa baba na yan ng ilog, wala masyadong putik doon. So yung putik usually sa upper stream pa. Ang importante lang dyan sa quarrying, yung design ng quarrying ay hindi maglilid sa pag-redirect ng tubig papunta sa mataong lugar. So dapat kung magbibigay sila ng quarrying permit, dapat nakadesenyo, yung quarrying ay makakatulong sa pag-dredge ng ilog. So meaning, yung pong mga quarry sites na ito, no, itong mga minahan na ito, na kailangan din po naman para po sa development ng mga pagpapagawa po natin ng infrastructure, dapat po identified talaga kung saan lang siya pwede na hindi po direkta makaka-apekto sa ilog, sa mga daluyan po ng tubig at sa komunidad. Tama po ba yun? Tama po yun. Yung patagal ko na po sinasuggest yun na wag lang indiscriminate yung pagkakwari. So gamitin yung pagkakwari para yung ilog na dredge na tama. Para sa susunod na malakas na ulan, yung initial buhos ay hindi saan pupunta. At least sa ilog pa rin at makatulong. But sa nangyari po kasi sobrang laki talaga ng ulan at talagang talaga yan? Effect ng sobrang ulan. Pero pag maligit po yung mga ulan na kayang ma-contain ng ilog, mas maganda yung mga quarrying permit ay nakadesenyo na talagang designated sila kung saan lang pwede. Opo. At ito lang po, pasensya po, Secretary, sa pagiging redundant ko o makulit dito, yung po din pagtatalaga ng mga pabahay sa mga lokalidad, hindi lang ito agad-agad ka magsasabi na dito kayo dahil kinakailangan din po dito ng maayos na pag-aaral kung saan lamang talaga nagkakaroon po ng pabahay kasi nga baka maging catch basin po ito at mauwi gaya sa Rizal na sa tuwing pong napakalakas ng ulan hanggang bubong ang baha sa mga pabahay? Tama po kayo. Yan po yung tinatawag nating risk-sensitive land use planning na kailangan yung settlement mo kasi magiging permanente na yan ay makikita mo yung hindi lang yung nangyayaring panganib na yun at yung susunod na or future na mga hazards and risks. Kasi nga, yung settlement planning will be affected ng iba pang mga ginagawa sa ibang lugar sa paligid. So kahit magandang plano mo dito, pero yung sa unahan naman, ay may nangyayaring makaka-apekto sa itayo ng mga settlement, lalong dumadagdag yung epekto. So tama po kayo, yung settlement planning talaga ay dapat maayos, tama ang land use base sa hazards and risks. Land use. So, uulitin ko lang din po, sa panahong ito, gaano ka-importante na talaga na magkaroon po ng National Land Use Policy po ang gobyerno, ang Pilipinas? Kami po sa Disaster Risk Reduction Community, matagal na din po namin binabanggit na makakatulong po talaga yan. Kasi sa kasalukuyan, ang mga local government po ang siyempre nakatoka sa kanila yung paggagawa ng tamang paggamit ng lupa o tamang land use. Pero ang mga panganib po kasi ay hindi lamang confined sa isang boundary ng isang LGU. Pwedeng marami po dyan na cross-cutting LGU boundary. At mas maganda, meron tayong national policy or National Land Use Act na magbibigay ng guidance para sa mga LGU on how they will do it. No? At ang planning kasi hindi naman LGU lang. Dapat merong river basin planning. Kasi ang baha,
tulad sa Metro Manila, hindi lang naman isang LGU. So napaka-halaga po talaga yun, yung National Land Use Act. Bagamat mayroon pong kanya-kanyang responsibilidad, ano po, ang bawat LGU sa pagtatalaga po ng kanilang land use, ano po, pero the fact na magkakadikit nga itong mga LGUs, kailangan po ng pambansang polisiya para po ang lahat ng ito ay coordinated o in rhyme, ika nga po, Secretary. Tama po yun. Sa field po ng disaster risk management, may tinatawag na prevention and mitigation. Bago pa mangyari yung hazard o panganib, meron ka nang ginawa upang yung potential na epekto ng mga panganib ay mababa na. Ang isa dyan, yung construction, no? At yung isa, land use planning. So, napaka-importante po talaga niya. Okay, sige po. So muli po, Secretary Solidum, salamat sa inyo pong informasyon. Kami po'y muli natuto po dito at kami po inyong kaisa sa tamang informasyon para matulungan po ang inyong kagawaran at ang pag-asa na maipaabot po ang mga warning na ito sa takdang panahon. Salamat po, sir. Maraming salamat, Ted, at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Salamat sa pakikinig. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.